Hello, good morning. All right, so let's have first the attendance check. Say present if you're here. Hmm, no baby. All right, so let's start with Tanjana. Present po, ma'am. All right. Lumoko, are you there? Lumoko? Lumukso po, ma'am. Yes. Present po. All right. Thank you. Gombok, wala pa si Gombok. Sangko, nakakadalawa na si Sangko na absent. Have you seen Sangko in the school this week? Nakikita niyo ba si Sangko? Actually po, ma'am, wala po kaming information regarding sa situation niya po ngayon. Di rin po siya nagre-reply sa GC namin. Oo. Wait lang. Let me just check kung nasa official list. Baby naman, ang kulit. Dito ka muna. Yung paper ni Mama, wait lang. Ang kulit ng aming baby. Talaga siya dun pumeso. Sorry ha, wait lang po. Baba ko muna. Kasi di ako di ako makatrabaho. Ang kulit ng aming baby. Dito ka muna ha. Wala, pero may just check dun sa official list kung doon siya. Sampo. Yes, nandoon siya, si Jermer. Jermer Sangko. So, hindi niyo siya napapansin sa ibang klase? Hindi ko po kasi siyang nakikita, ma'am. As in, parang ngayon lang po kasi namin siya nakilala. Kaya hindi po namin siya nami-meet pa po. Sige, sige. Okay. Alright. So, nakakadalawa na siya. Ilang, ano na lang to? Sedurante? Alright, okay. Yan. So, in any case na hindi talaga siya mag-appear, may mga cases kasi na gano'n, na hindi na talaga nagpapakita at parang magda-drop na siya. Pero uninformed yung group. So, we'll proceed kasi 4 pa naman kayo eh. Alright? And then, for JU group, Soriano, stay present if you're around. Hearing none. Doctor, are you there? Doctor? Doctor, are you around? So, wala rin si Doctor. Buenaventura? Present po. Okay. Kasidsid? Present po. And Cornejo? Present, ma'am. Okay. So, we'll start kung sino yung group na kumpleto, ha? Next, for the struck group, Bayotas? Hello, ma'am. Nandito po siya. Okay, sige. Villanueva? Present po, ma'am. Tabarno? Wala pa po ata siya sa meeting, ma'am. And Binuya? Nasa meeting din po, ma'am. Magkakasama ba kayo? Hindi po, ma'am. Wala ba silang microphone? May internet problem po si Binoy at Bayotas po, ma'am. Converge daw po. Okay, sige. Okay. So,
May I just know the development? Meron ba na kayong na-share sa Google Drive? Na mga rationale nyo? May drive tayo, pero nung nakaraan kasi when I check it, I haven't seen anything. Excuse me, ma'am. Nagpasa na po yung grupo namin po. Sige, group 7. Okay, let's see. Mhm. Okay, so here's your submission. All right. 594, napakalit ng nyo ng area. Okay. May I just ask, have you seen the master plan for the flood mitigation problem in Manila? Have you read about that? Anyone from the group? Hindi ba po? Ayan. Kasi this is just a small part of the master plan kasi Sampaloc, Manila. So meron na kasi mga interventions doon. Actually, one of the project that is already on, kasi when I was engaged, yung sa river control, one of the problems kasi nga yung flash flood coming from the Upper Marikina watershed. So that's why they would like to provide a river control system. Magka-construct sila ng storage somewhere in San Mateo, Rizal. So kasi nga yun yung nakita nilang solution. Pero nga may existing dam na kasi dun sa may Multalban. Parang naging issue dun kasi para magiging ano na yung purpose ng dam na existing kung ilalagay siya. May mga issue lang kasi sila ina-address, but that was already on the detailed engineering design. So ngayon, this is just a small barangay specifically Barangay 594 in Sampaloc. So napakaliit ng scope nyo. And if I may say, that is I think a part already of the flood mitigation problem for Metro Manila. Kasama na yun dito. Pero anong specific na gusto nyong gawin dito? If you would just focus on Barangay 594. Anyone from the group can speak? So, ano po ma'am? So, yung una po namin kasi na parang napag-discuss is yung problem po dun sa area, lalo na dun po sa harap ng BMAPA station. Yung parang konting ulan lang po, binabaha na agad. Ang balak po na namin is titingnan po yung parang layout plan ng parang ng pipeline, tsaka ng drainage, tsaka sewage system po. Tapos, i-analyze po namin. Tapos, if kaya po, gagawa po kami na parang magpropose din po kami ng sarili naming drainage tsaka sewage design para po, tapos i-compare po namin sa current All right. Okay. So now, if you're going to propose a new canal design, probably it's not a sewer design. Kasi sa atin kasi we have a combined sewer, magkahalo ang rainwater tsaka ang wastewater natin, yung mga effluents natin. Now, what kind of design ang ipopropose nyo? Kasi if you're going to propose that, i-analyze nyo kung, syempre, kung magiging ano ba siya. Kasi pag sa study kasi natin, ano yung new knowledge na i-contribute nyo doon? Kasi kung if you're just going to apply kung ano yung recent technology, feasibility study lang yun na parang appropriate doon.
So, ano yung new knowledge na ma-generate nyo doon? Kasi kung yung ipopropose yung design ay parang it will be a separate sewer, yung stormwater at saka yung wastewater magkahiwalay, existing na yon. So ano yung innovation nyo dun sa gagawin nyo? Ayun pa lang po, hindi po namin masyado na discuss. Pero ayun po yung parang vague idea po ng balak namin. Yan. Take note ha, magkaibang FS, magkaiba ang dapat may new knowledge kayo na ma-generate. Ano tong second topic nyo? Of Angat, Ipo, Lamesa Dam. Location selection and engineering consideration. Existing na siya. Angat, Ipo, tsaka Lamesa Dam. Ano yung gusto nyo ditong i-compare? Ma'am, as far as I know po, dun sa nagbigay po ng idea niyan, yung engineering, yung pinaka purpose po namin is, kaya namin kakonduct po yun, is yung compare ng bakit po doon tinayo yung ganitong location ng dam, bakit po then but ano po ba meron doon sa lugar na yun, bakit doon po ginawa yung specific na dam. Then doon sa engineering considerations naman po, yung siguro po yung dam structure po. Bakit po, 'di ba po may mga types ng Parang dams? reverse ito. Po, Parang, I something like think that. hindi. Kasi usually yun ang ginagawa pag nag-FS. Mag-aano ka muna, i-analyze mo yung mga lahat ng parameters enabled for you to construct the dam. Pero dito, engineering concern, ano ba yung nakikita niyong problema? First thing, that when you are going to propose a topic, you have to identify ano ba yung nakita niyong problema. Bakit nyo siya kailangan i-consider? Okay po, ma'am. Something like yung parang statement of the problem po ba? Parang ganun ba? Oo, ganun. Okay po. Kasi from there, dun ka pa, kumbaga yun ang reference mo in order for you to come up your objectives. Ano yung magiging mga activities mo dun sa study para mabigyan mo ng solution yung problema. Yung sa first na proposed rationale niyo, proposed working title, yes, there is a problem. Pero ano yung, siyempre, you have to look into also yung, ano yung magiging possibilities ng solution. Sige po, ma'am. Okay, so dito, wala naman kayo nakitang problema. At saka please take note pag dito naglalagay kayo ng references, actually, this is just a secondary reference. Pero typically, we are considering yung primary references. Journals, handbook, books, yung ganito, yung mga reports na published. Pag no date, it is not acceptable, ha? Please take note of this. Ma'am, ask ko lang po if pwede pa po ako magpasa ng another rationale. Kasi po Yes, meron yes. po akong naisip na topic, experimental po kasi, kaya medyo po mahirap. And hindi ko rin po alam if possible po siyang magawa. Kaya hindi ko po pinasa, ma'am. Yun ba ang gusto nyo about flood? Actually, ma'am, ano pang other proposed topic nyo ba? wait lang Anong po. area? Ano ba yung area na gusto nyong i-work out? Kasi nakikita ko sa inyo sa water supply, ito water source, tsaka yung the other one is for flood mitigation. Marami kasing aspect ng water resources o water engineering. Ano pa, can I hear from some of your group members? Can I hear from, let me just stop share. Can I hear from, nandiyan na ba si Gombok? Si Lumukso, nandiyan na rin. Joining pa lang daw po si Gombo. Sangko, wala talaga. Si Durante. Nasa GC ba natin si Sangko? Kaya dahil hindi siya nakaka-attend dahil wala siya rito. Ay, wala siya rito.
Sino ang may kaibigan kay Sangko? Pwede niyong i-add siya sa GC? Can someone assist me on this? Wala siya sa ano natin, sa GC. Sino to si Tel? Do you happen to know si Tel? Sino yon? Hindi nyo kilala? Wala nakakilala kay Tel? Alright. Wala nakakilala sa kanya. Baka sa CEM or sa transpo siya. Okay. Anyone? Can I hear? Vincent, ano ba yung area of study na gusto mo aside dito sa pinropose nyo? Di po kasi clearly ko po nabivisualize yung naiisip ko po, pero Wala pa? may naisip po ako dati kasi hindi ko na po na ano kasi mas pinokus po namin yung dalawang proposal na po na naisip po ng grupo namin eh. Kaya di ko na po Mm, tinuloy. okay. Si Durante, nandito na? Yes Wala po, pa? ma'am. Nandito po Ayan. ako. John, anong naiisip mo anak? Ayun po, ma'am, yung sa first topic po, yung first na pinropose, ayun po yung naisip ko sa analyzation Mm, or tsaka ano po, optimization sa sewage tsaka public beach. okay. Mhm. Sino pa nandyan? Wala ba kayong mahanap? Ano bang problema natin sa Philippines? Kasi dapat, ang isip nyo ngayon, you have to think, in order for you to come up with a topic, try to figure out, ano ba yung problema ng bansa natin? Huwag nyo sabihing walang problema ang bansa natin when it comes to water. Kasi yun ang gusto natin bigyan ng solution through our research studies. Excuse me po, ma'am. Yes, sige Napasa ko Ed. na po yung isa ko proposed po na topic. Actually po, Nandito. nagfo-focus siya sa Nasaan mo floods po. pinasa anak? Doon din po sa G Drive po, kaka-post ko Hmm. lang po. Actually po, ma'am, naka-focus din po siya sa flood, pero po, doon lang po sa part ng tinatama ng mga mabagyong lugar po kasi po doon po masyadong binabaha. Din yung mga mga lower areas po. So ano yung gusto nating gawin doon? Ma'am, yung iniisip ko po is gumawa po ng mini prototype na nag yung pipe is nagsasak ng water or yung flood water na nagsasak po siya ng flood water, then papasok po siya sa isang machine na kung saan po sa loob ng machine is meron pong umiikot na wheel na nagge-generate po ng electricity.
or pumapasok po yung nagkakaroon po ng energy yung generator, then gagawa rin po ako ng sa ilalim ng machine na yon is a reverse sewage system na papunta po yung mga nagamit na flood water diretso po sa river. Yung ganun pong scenario. Okay. Now, dapat pag ganyan ng proposed study, maganda yung concept. Kaya lang, dapat is, ano siya, sustainable. Yun ang ano ko dyan. Dapat yung paglalagyan nyo, syempre, wala naman lugar na gusto palaging may flood. Diba? Then, if you're going to invest for infrastructure, it should be sustainable. Whereas, you could, gain yung, or you could obtain yung um, return of investment. Kasi kung halimbawa tuwing may bagyo lang, so hindi siya sustainable. Not unless na talaga Actually, ma'am, ang iniisip ko rin po is magkakaroon din po siya ng catch basin from sa upper part po para po every time na uulan, meron din pumapasok na tubig from the rain po. Para hindi lang po nakadepende if magfo-flood lang po. Ayun. So, yung ganung simple na concept, marami kang considerations na kailangan alamin doon. Lalo-lalo na yung site selection. So, if ever, saan nyo gusto to? Yung lugar po ba, ma'am? Yes. Kasi doon yung i-consider yung topography, yung rainfall patterns, rainfall amount, yung kanyang wind. Kasi minsan umuulan pero hinahangin, hindi naman dumediretso dun sa ine-expect mo na catch basin. Yes po. Actually po kasi, ma'am, yung mga na-research ko about sa mga lugar na masyadong maulan is malalayo po sa Luzon. Pero po kasi yung pinaka binabaha po talaga na malapit sa amin na alam ko po na onting ulan lang po is babahain po agad is somewhere in Bulacan po. Sa may Kawayan. Kasi po every time po na Kasi pupunta mababa ko. ang, Yes po. oo, below mean sea level ba yun? Oo po. Kaya po parang onting ulan lang po doon is baha na po agad. Kasi may mga times po na pupunta kami doon kahit hindi naman po ganun ka. Actually, ma'am, kasi yung mga Pag bahay nag-high doon, tide. opo. Kasi yung tabi po kasi nun, ma'am, ilog eh, yung mga bahay-bahay doon. Kaya onting ulan lang po is binabaha na po agad. Yun po, ma'am. Siguro magpunta muna kayo, mag-ocular kayo sa site. Parang mas maganda, makipag-usap kayo sa barangay, sa LGU, ano ba yung problema nila? Kasi kung halimbawa gusto mo medyo malapit lang Bulacan, ano yung pwede mong itulong sa kanila? Ano ba yung current problem nila sa May Kawayan? I think it would be better that way. Okay po, ma'am. Sige po. Thank you po. Sige, actually, I have a lot of topics for you to share, pero gusto ko kasi kayo yung mag-scavenge. Ano ba yung gusto nyo? Ano yung research interest? Kasi nga, baka hindi nyo magustuhan yung ipopropose kong topic. Kaya mas gusto ko, kayo muna. Okay? Para along the process, matutunan nyo rin paano ba maghanap ng research topic. Okay? Sige. Let's hear from... So, wala pa rin ang ano sa attendance natin. Wala pa rin si... So, sa water, nandyan na si Gombok, right? Yes Hindi po. confirm. Yan. So, ang wala na lang si Sangko. Alright, sige. Pero next time, kasi it is a must when we have a consultation, all of the members must be complete. Not unless there is an urgent matter, emergency, na I could give consideration while you are not present. Otherwise, I would be requiring you to send a letter to me signed by your guardian or your parent and attach the photo of your guardian and parent, and I will also get their number informing or to clarify with them if they are aware whether you're for the reason of your absence. Okay? So ganon. Pag hindi kompleto, hindi tayo magko-consultation. Okay? Now, I would like to know si Soriano, say present if you're here. Present po. All right. Doctor?
Present po, ma'am. Buenaventura? Nandiyan na? Kanina nandiyan na. Hello? Buenaventura? Syra, ano nangyari sa microphone mo? Background lang ang naririnig. Hello po. Ayun. Sige. Present. So, kompleto na kayo. Good. Now, so let us see anong group nga kayo dito sa ating, so, group 3. Yup. So, your rationale. All right. Can you see now the shared screen? Yes po, ma'am. Okay. So you would like to now, this is a good idea kasi continuation actually ito na study ko, my master's degree study. But now, I would like to know what kind of analysis are you going to employ? So ito, thermal, mechanical, marami ng studies ng tensile, compression, puncture. Ang wala tayo ay, yun nga, yung connection. Yun ang, I think, ang concern. Kaya hindi siya talaga makapag-proceed. Hindi katulad kasi ng HDPE na pwede siyang i-weld. So, ayun ang kailangan natin sigurong analysis. Thermal properties and resistance to temperature. Ang geocell, ano tong geocell na sinasabi nyo? Ito, no date na naman ha. No ito, mga anak. 3D reinforcement po ng geosynthetic. So, anong gagawin nyo dito? Polyethylene coated tarpaulin. Anong procedure ang gagawin nyo dito sa tarpaulin? Ibibraid po, ma'am. Manually? Opo. At have you checked a paper? Anong ginawa nila before? May studies na ba dito? Ma'am, sa tires po yung existing study tungkol dyan. O bakit nyo napili ngayon yung sa tarpaulin? Ano yung similar na properties nila? Dyan po sa sa paper, sa may bandang taas po. Anong property meron si geocell na made from polyethylene? O kasi ito yung typical na geosynthetic, HDPE, polyester. So dito sabi nyo rubber. Ano yung tsura ng geocell? Let me just check, ha? So parang ganito? Tama ba? Ganito ba yung kindly confirm? Ganito ba itsura ng material niya pag nagawa? Ma'am, hindi po yung screen sa Ay, hindi ba? Baka, wait. Sorry. Stop sharing. Share ko. Yan.
Ayan, nakikita nyo? Ganyan ba yon? Opo, sabi ko opo. Opo. So, paano nyo gagawin yung ano? Kasi, paano siya tatayo? Yung tarpaulin. Tsaka, ang ano dyan, ano yung test niya para masabi nyo na magiging comparable yung ipopropose ng material? Parang steep siya, no? Sturdy siya, oh. Tingnan mo parang yung iba ay... Ang HDPE kasi, ang plastic na yon, if you could see yung sa ketchup, sa shampoo, yun ang HDPE, high density polyethylene. So, medyo sturdy talaga siya. Pero yung polyethylene lang, ang ano ba, ang tarpaulin, polyethylene lang ba talaga siya? Kasi polyethylene din ito, pero high density. Ang tarpaulin, parang may kasama yata siyang polyvinyl. Ayan siya eh. So, ganito yung gagawin nyo. Kakayanin nyo ba yon pag sa yung used na tarpaulin? Kasi tingnan nyo, oh, naka-fix siya, oh, tapos may certain dimension, tapos nilalagyan siya ng gravel or ng soil in between. Can you manage? Try to figure out if you can manage to do the same dun sa inyong proposed na tarpaulin. Yan. Okay, so sige. Pag-isipan nyo mabuti. So ngayon, pero among these two, ano yung sa tingin nyo na gusto nyo talagang i-work out? Between these two. Ma'am, parang yung sa plastic, ano po, yung una po naming rationale, parang mas feasible po kasi siyang study, ma'am. Pero you have to check yung analysis. Opo, ma'am. Yun din po yung isa din po namin inaano din po ngayon, ma'am. Yung sinabi niyo din po last time sa connection po. Tapos, another thing that you have to check, yung availability ng testing center na pwedeng mag-analyze nun para sa inyo. Okay po, ma'am. Kasi paano nyo, di ba, ito siya, plastic, yung flexible aluminates. Yung procedure nun, paano kayo gagawa ng laminate? Saan kayo magpapagawa? Yun yun. Yun yung mga kailangan yung i-consider. Actually, nag-stop ako doon kasi nga yun yung parang wala kami makuhang testing centers dito sa Philippines. So, check nyo. Pero that was long time ago. 2012 pa yon. So, 11 years ago. So, ngayon, baka meron na. Paki-check nyo muna. Pero that's a good working topic naman. Magbasa kayo Okay. ng mga literature, baka meron na, ha? Tapos mag-check Sige kayo kung saan ang pwedeng testing centers natin. Opo, ma'am. Take note po namin, ma'am. Thank you po. Okay, thank you. Then the group of structural. Si Bayotas, nandito na ba? Yes po, ma'am, nandito po siya, pero wala po kasi siyang microphone. Oo, Bayotas, hindi ka pa officially enrolled. Nag-download ako ngayon ng faculty class list. Wala ka pa dun. Pwede ba? Can I hear from you? Gawan mo ng paraan, anak, na makapagsalita ka.
Okay? So, Ma'am, wala daw po siyang microphone talaga. pwede ba mag-ano na lang yung sa messenger? Parang yung sa'yo muna, ikaw mag-unmute kung pwede siya magsalita sa messenger. Tapos sa'yo na lang. Nasa com shop daw po siya, ma'am. Com shop, bakit walang microphone ang com shop? Imposible. Paano nakakapaglaro yung iba doon kung walang microphone? Di ba siya, makapagsalita? Kasi I cannot accept him kung hindi pa siya officially enrolled. Kasi wala akong basis saan ko siya ilalagay. Would you mind answering my query, Miss... Ito, si Mr. ba to o Miss Bayotas? Miss Villanueva po, ma'am. Ma'am, sabi niya po, ano daw po, sinabihan lang daw po siya ni Sir Tana na abangan daw po yung grades niya para daw po mapalitan. Wala pa siyang grade? Wala pa daw po. Okay, sige. So, sa grade sa anong subject yon? Ikaw yung spokesperson niya, Miss Villanueva. CE Project 1 daw po, ma'am. CE Project 1? Di ba CE Project 1 ito? Ito, re-enrolled siya? Glenn? Ano daw po, ma'am, naka-conflict daw po sa CE project niya. Di ba CE Project nga ito? Ang gulo. Hindi ko siya magets. Di niya daw po natapos, kaya daw po sinabihan siya mag-petition daw po ng CE project. So nag-enroll na siya dati, tapos hindi niya natapos. Opo. Sige. Next week sana maayos nyo na, ha? Sige. Thank you, Glenn. All right, so let us see what do you have. Here, can you now see my share screen? Nag-e-echo ako. Saan yun? Kay Glenda yata. Yun. Paano muna? Pa-mute muna, Glenn. Alright, so sa inyo, Glenn. Ay, saan na yun? Here. You would like to optimize extreme value of wind speeds, analyzing the wind speed history, and identifying the opportunities of improving the structural system in the Philippines. Ano yung gusto niyong i-address dito, Glenn? Or anyone from your group? Ma'am, as per Biotas po, to identify and analyze the wind speed of the Philippines daw po, and give an information to the future structural projects in the specific area and what structural design can be used.
Ganito, structural application for wind speed. Kasi meron na tayong ano eh, anong data ang kailangan yung kung wind speed kasi, may real time tayo ng wind speed. Saan kayo kukuha ng data ng wind speed? Tapos, meron kasi tayong average na wind speed na ginagamit natin sa design. So ngayon, ano ba yung nakikita niyong problema? Well, hindi pa ba tayo makapag-design according to sa wind speed natin? Nagbago ba? Naging abrupt ba yung change dun sa wind speed natin? Ma'am, siguro po magre-research pa po kami deeply po sa topic po na yun. Okay. So you have submitted 4 pala, dami. Opo. Ay, hindi pala, 5. 5 topics. So among this topic, ano yung gustong-gusto nyo? So far po ma'am, wala pa po kami as in tinututukang topic. Medyo broad pa po yung ano eh. Ito kasi, yung isa nyo, optimal design, mahirap mag-optimize. Kasi dapat sina-check nyo yan. Structural calculation-wise, at saka usually pag nag-optimize tayo ng design, may actual. Para masabi mo, para makapag-publish ka ng magandang paper. Okay po ma'am. Ito naman, parang evaluation ng dalawang software. Kung yung Diagrid, structural, o yung ETABS. So, i-compare mo sila. Ito naman, SEA, subject to crowd loading. Baka may mga gumawa na yan. Madali naman yung sonic rebound. Kasi sa structural integrity lang naman yun. Kung envy kasi kayo, marami na kasi ngayon na pwedeng, kasi marami tayong area sa Philippines na windy, na pwedeng alternative source ng energy. Kung ang ano nyo ay pang envy sana. So, yun ang pwede nating i-consider. So, among the second diagrid, comparison lang. Optimal, mahirap din siya. Ano dito sa bamboo composite? Ano yung bago? Kasi marami na tayong bamboo composite. Ano yung gusto nyo gawin doon sa ipapropose yung bamboo composite? Ma'am, kay ano po kasi ito kay Binuya. O Binuya, nasaan ka? May internet problem daw po sila. Sa Converge daw po. So, paano natin i-discuss? Sa akin, okay ito eh. Kasi, ano ngayon ng bamboo? Marami din tayo dito sa Philippines. May mga architects na kasi nag-present din. Pero, I would like to know, ano yung something new na gagawin nyo dun sa bamboo? Tsaka dapat anong specific na species kasi marami tayong species ng bamboo. Meron na kasi yung the one I saw when I attended a seminar, meron kasi dyan sa Tanay na meron talaga silang source ng bamboos. Tapos ginagawa nila for yung parang mga architectural houses. Opo. Yeah. Tapos inaano nila, tinitreat din nila yung bamboo para lalo talaga siyang sturdy and magiging ma-extend yung kanyang lifespan. So sa inyo, at saka meron din, have you visited Ayala Museum? Not yet. Oo, may mga bamboo din doon. I cannot recall kung meron din dito sa Manila, sa National Museum natin. May mga, pero ang alam ko meron talaga sa
sa recollection ko, Ayala Museum. May mga bamboo products sila na nandoon na Okay. finisher nila. Baka ako, interested ako dito sa bamboo, pero ano yung bago? Kasi if you have studied, kahit dito si Doc Ching at saka si Engineer Orlin, may study sila, kasama nila ang Western Samar State University. Nag-talk ako dun about research. Alam ko may study sila dito, may publication sila about bamboo. Baka may yung recommendation nila, pwede nyo i-continue, i-workout nyo. Mag-search kayo ng paper. You try to figure out, you try to see ano yung gaps dun sa area na yon na pwede nyo i-workout. Ganon, okay? Okay po, ma'am. Noted po. Okay. Alright. So nakikita ko ngayon medyo vague pa. I cannot see what is really the working topic that you could work on for the whole semester. I think time is not enough for you to select kasi from what I can see, hindi pa rin kayo inclined to which direction or to which topic that you would like to consider. So first thing, in order for you to come up with a topic, try to figure out ano ba yung problema. Okay? It doesn't mean that you could visit some LGU, but you could also research gap on different papers and try to figure out if you can manage to do the research gap that you have found from reading the papers. So kung halimbawa katulad nyon, sa structural gusto niyo ng bamboo na gagamitin nyo, so ano pa yung area ng study na pwede nyo i-consider? Kasi there are a lot of studies already about bamboo. Okay? Maraming mga bamboo enthusiasts na lalo na kasi iba yung architectural finish niya, may art siya. So, ano yung aspect that you would like to consider in that particular study? Okay? Now, doon naman sa water, hindi pa kayo certain. So, try to read a lot of papers also. If you're into flood, into, ano pa ba yung isa nyo? Yung doon sa drainage. So, check nyo muna kung ano ba talaga. Ang susi kasi dyan is through reading. Kasi you could identify the research gap if you are reading different papers on the research study that you would like to pursue. Kaya nga kayo nga marami, you have to delineate ano ba talaga yung gusto nyo. Okay? And you will only find it out upon reading different papers because research study does not accept duplication. Exactly the same study. You might be accused of plagiarism if you will be into that. Okay? So, doon naman sa GEO, kung gusto niyo talaga yung first topic, yun yung challenge sa inyo is to find a laboratory that can perform the test here in the Philippines. Okay? So, if that cannot happen or if you cannot find a laboratory, so that's the time that we have to change another topic that you could work on with. Okay? So far, siguro, so by next week, it's a holiday, so we won't be seeing each other, but I would like you to prepare a PowerPoint presentation. So probably among yourselves, if you have a, a topic of interest, so please present that on the PowerPoint presentation, stating first the problem that you would like to provide solution. Okay? So alongside, you can also provide some of the objectives that you would like to work with in order to provide solution to that problem, and also check the availability of, the analysis that you would like to conduct. Okay? So that's for 2 weeks because we are not going to see each other by next week. But if you have some clarifications or if you have questions, please feel free to message on our GC. Okay? Question? Any question, guys? Hearing none. So again, I would like to reiterate for those groups, please ensure that you are complete during the presentation. So in the absence of one or two members during the presentation, I won't be allowing you to present, not unless there's an urgent matter that your group mate has to attend to. Okay? And in order for me to accept him on the next meeting,
he or she must submit a letter of excuse signed by his guardian or parent along with its valid ID and contact person of the person who have affixed the signature or confirmed his absence. Okay? Any question? Ma'am, kahit pa absence lang po ng isang group namin. I'm Po. sorry, Jan. Isang Kahit po, tao lang. Apo. Kasi po, meron po kasi kami ng group, parang di na po siya nagpaparap. I mean, nung una po namin meeting, nag-umattend daw po siya, pero nung lately po, parang di na po siya nagsisim sa GC, hindi na rin po nagre-reply sa mga chats. Oo, kasi i-evict natin yun. Kasi mahirap. Ang experience ko kasi for several years of handling thesis, yung hindi nagpapakita, usually siya yung hindi nakakaintindi sa study, hindi niya nakikita yung milestone, and nasasayang yung oras na magpapaliwanag tayo sa kanya. Kasi minsan, I know you listen to me, but somehow, iba yung first-hand information if I gave the instruction. And in most cases, mali yung nagiging respond kasi nga hindi nga first-hand information yung na-capture nila. Okay? I hope you'll understand. Kasi mahirap gumawa ng isang project o ng isang study na hindi kayo palaging magkakasama. Kaya nga nag-groupings kayo eh. So in that case, kung gusto niya mag-proceed, so he or she can work alone. Ganun ang gagawin natin. So I'm monitoring your number of absences. So ilan ba tayo? Usually, kasi 20% lang ang allowed. O hati pa kami ni Sir Poso. Pero kasi sa atin ngayon, so lahat yung oras yung mapupunta sa kanya, so nasa akin na. So considered in a week, ilan tayo? Hindi naman natin nauubos yung oras natin eh, kasi consultation lang tayo eh. We will be staying longer pag nag-a-analyze na tayo ng data. Kasi I will also assist you in your analysis of data. Okay? I hope I have made myself clear. Any further question? May tanong pa mga anak ko? Ma'am, Yes. ma'am, clarify ko lang po kung ano po yung kailangan gawin na next po. Magbasa kayo. I need you to intensify what you have proposed right now for me to approve your working title. So next week, next week, you have to prepare a PowerPoint presentation stating the statement of the problem, why you need to conduct that study. Then if you could provide already yung objectives and kung ano yung significance ng study nyo, yung diniscuss natin ninyo sa yung buong para sa proposal. So, meron kayong objectives, meron kayong significance of study, limitation, and also methodology. Tingnan natin yung draft nyo. Then we'll just improve it along the way. So, it's a PowerPoint presentation na. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. So, if you have two topics, if you haven't decided yet, so you could present two topics. But if you among yourself have decided to work already and you are already confident on that topic, so you'll just prepare one topic for the presentation. Okay? Clear? Naintindihan ba ako? Wala nang sumagot? Clear po. Okay, sige. That's it. Any more question? Wala na? So, we call it a day. Excuse me po, Yes. ma'am. Sige. Yung PowerPoint presentation, ipopost din po ba sa G Drive o kami na lang po yung mismo mag-share screen dito? Pwede naman kayo mag-share screen, pero initially, kung halimbawa nakagawa na kayo ahead of time before the deadline, you can prompt me na nakapag-submit na kayo para makita ko and I can provide comments for further improvement Okay po, ma'am. Thank before you. the presentation. Thank you po. You're welcome. Anything else? Wala na? Sige. So, we call it a day.
So, we will not be meeting by next week, ha? So, kung may mga updates kayo, development, sa GC tayo. Okay? So, happy vacation sa inyo next week pala. Uwi ba kayo ng probinsya? May mga provinces ba kayo? Ang kulit talaga ng baby ko. Nandito na naman siya. Ayan. Ayan. Ang kulit ng aking alaga. Yan lang. Kaya ayaw ko pag nasa bahay, lalo pag may ginagawa ako. Kayo ba, may mga alaga rin ba kayo sa bahay nyo? Nasa dorm ba kayo lahat? If I may just ask. Yung iba po. Pero yung iba, nasa bahay na? May pasok pa ba kayo face-to-face next week? Yung Monday, Tuesday daw po, ma'am, meron. Pero yung sa ibang section po, meron po pasok na Monday, Tuesday. Ngayon, online lang kayo lahat? Yes po. Yung ibang subjects din po. Meron bang mag-face-to-face sa inyo today? Pa-raise hand na lang? Kung meron? Galing ako sa PUP kanina bago tayo nag-class. After nung first class ko kanina, kasi may mga sinay ako sa CA Project 2, parang walang katao-tao. Parang ang lungkot ng ambience ng school. Walang masyadong estudyante. Limited yata ang pumapasok pag Saturday or maaga lang ako. Okay. Anyway, sige. We call it a day. Paki-inform na lang yung mga kagrupo nyo, ha. Paki-add, please. Sino ba wala bang kaibigan dito si Sangko? Para wala siya sa GC natin, kaya siguro hindi siya nakaka-attend. Ma'am, sinend na po ni Gambok po yung link ng GC. Pero po hindi pa po siya nagsisin. Okay, sige. Thank you. Sana masin niya na. Sige. Happy weekend, everyone. Bye-bye. I'm expecting for a good output, ha. 2 weeks tayo hindi magkikita, mga anak ko, ha. Para hindi tayo maiwanan. By the way, siguro, habol ko lang pala. Sino kumakanta? If you might be interested, kasi yung CE project ko, kung sa inyo kasi hindi tayo aabot, kasi nga 'di ba, proposal tayo ng June. Pero I think aabot tayo. If you're interested to join with us, kasi yung mga estudyante ko na sinama ko sa Taiwan last time, gusto nila kasi I'm eyeing to submit a paper in Japan next year. Mga ano yun, March. So, kung sana ayusin natin yung paper and we could submit there for presentation. So, gusto ko lang naman talaga. I don't know, is there anybody here, by the way, who attended my talk yesterday? Meron ba? Raise hand naman dyan. Ay, walang naka-attend sa inyo. May class ba kayo yesterday? Sino daw po naka-attend? Ay, naka-attend ka. Nanalo ka ba, Vincent? Ay, ikaw din, Rochelle? Hindi po ako nanalo mo. Ay, hindi, Ito ma'am, yung ay, hindi kayo nanalo? hindi daw po. Hindi po. Yung iba naka-attend na, nanalo pa. Ang daming nabunot sa CE research ko yun eh. Ay, RE research ng mga estudyante. Sabi ko, bawing-bawi sila kasi 100 yung may registration pala. Tapos nanalo sila ng GCash na 300. Parang 6 yata sila or 5 na nanalo. Anyway, ayun. So, yan. I would like to share yung experience na makapag-travel abroad through a attendance to a conference for a research project presentation. Iba yung feeling. So, last time I have brought, ilan ba nasama ko sa kanila? Last year lang, yung last May, I brought 15 ba? 13. Maalala. 13 students together with me. And I also traveled together with Sir Tana, Ma'am Edna, si Sir Ramir, at saka si Sir, yung isa nakalimutan ko yung pangalan ni Sir. Ayun. So, sana makasama namin kayo. Kasi it's a great experience. Makikita nyo yung mga studies na pinipresent abroad. So, if you will just cooperate hand in hand with me, I believe we can do it together. So, masasama ko kayo sa international presentation. So, medyo onting tipid lang para looking forward. Ako naman, cowboy naman ako kung saan mas mura ang tirahan. Sinasamahan ko naman ang estudyante ko. Tsaka,
naka-public transport lang para mura din. Ayan. Yun lang. Siyempre, kayo, mas matakaw kayo sa akin. Actually, kasi sila kumain na nga kami. Mamaya-maya nawawala pa sila. Mga alas 10 na ng gabi. Tapos sabi ko, nasaan sila? Kasi pag hinahanap ko, sabi ko, ba't hindi nagsisipag-sagot? Eh, may iba na naiwan sa room. Ay, nako, sabi nila, ma'am, nag-night market po. Sabi ko, ay, hindi pa nabusog. Nagsipagkainan pa. Tapos nag-shopping galore. Tapos nung una, bago kami umalis, sabi nila walang pera. Tapos nung uwian na, sila yung mga over baggage. Sabi ko, kaloka talaga itong mga bata na to. Sabi, walang pera. Sila yung maraming binili, maraming pasubong, at maraming kinain. Anyway, usually naman kasi pag ma-attend tayo ng conference, yung lunch natin libre na yon. Then yung breakfast, pwede naman tayong kumuha ng accommodation na wala ng breakfast para mas mura. Kasi nga pag may sa Japan kasi medyo mahal talaga. Mas maganda kasi na may ano tayo, kumbaga may paper kasi mas madali tayo ma-approve for our visa. And then, yung transport naman, we'll just consider public transport. Tapos yung conference naman usually walang bayad. Pero kung in any case na may bayad, we'll try to seek subsidy from our department. Kaya nga dapat maaga natin matapos yung study natin. Okay? So we look forward. Kung hindi man kayo umabot dyan, pwede naman sa next year, Taiwan. Next year pala. 2025. Okay? Okay, so that's all for today. So thank you everyone, guys. Bye-bye. I-leave ko na tong meeting room. Thank you po, ma'am. Thank you Bye-bye. po, ma'am. Thank you.